Sa unang kanta ay lumapit si Freda upang isayaw si Samuel. Halos hindi mabuhat ni Samuel ang sarili upang tumayo. Kaso kailangan niyang pagbigyan ng babae dahil kung hindi mapapahiya ito. He didn't dare to dance with me after that. And I don't give a damn. Iyoko ding sumayaw sa totoo lang. At buti na lang din wala nang bakanteng upuan dito sa pwesto namin dahil kung hindi tiyak na sisiksik pa dito ang babaeng iyon. Wala akong pakialam sa kanya pero huwag na huwag siyang lalapit dito at makipagplastikan sa amin. Kung ako tahimik lang, kay Sonny ay hindi siya uubra. Napaka-loyal pa man din itong babae na ito sa akin. Mas affected pa ito sa mga ganap sa buhay ko. Ilang beses na kumuway si Freda kay Samuel. May bakante ng upuan sa kanyang tabi at gusto niyang maupo doon si Samuel. Kausap naman ni Samuel ang iba pang mga abay na mukhang nakakahalata na. Kami naman ni Sonny ay panakanakang nakikisali sa usapan. Gaya kagabi, naglikom ulit sila ng money gift. Nag-request ng kanta at kapalit ng request ay pera. Meron ding nagsasabit ng pera sa tuwing pinapasayaw ang bride at groom. Nagsabit kami ni Sonny kanina, tag 5,000 pesos lang. Ang usapan namin ay magdagdag na lang kami mamaya kapag patapos na ang programa para madagdagan ng panimulang pera ng bagong kasal. Hindi naman ganoon kayaman ng pamilya ng bride at groom at halos kasi simula pa lang din nila sa trabaho. Kumbaga ang naipon nila sa ilang taon na pagtatrabaho after graduation ay nagastos nila sa kasal. Pinagtulungan ng bawat pamilya. Nagbigay ulit si Samuel. Tansyo ko ay nasa 10,000 iyon at nang patapos ng programa, heto na exciting at intense part. Paano ko nasabing exciting at intense? Ang nalikom natin pera ay 128,000 pesos. Anunsyo ng MC. Dito na yung parte na dadagdagan at bubuuin namin ng pera. Nagsabi si Sunny na dadagdagan niya ng 2,000 para maging saradong 130. Kaso nagdagdag si Freda. Nagdagdag siya ng 5,000 kaya nagdagdag din ako ng 5,000 para masarado sa 140. Kaso nagdagdag ulit ng another 5,000. Nagkatingin kami ni Sunny. Ang mga tao naman ay napapatingin na sa amin. Parang ramdam nila na merong something o baka iniisip nila na ang yayabang namin. Nagdagdag si Sunny ng 2,000 at nagsabi din ako na magdadagdag ulit ng 3,000 kaso humirit ulit si Freda. Ano to, naging auction? Napatingin sa akin si Pinty. Pasimple itong umiling. Siguro nahihiya na dahil malaki na ang naibigay na money gift. Pero sa totoo lang ayos lang naman. Akala ko nga hindi aabot ng 100,000 ang malilikom nila kaya nagpunta kami dito na prepared. Nagbubulong-bulungan ng mga tao. Syempre hindi naman nila kami kilala. Si Samuel lang ang kilala nila dahil sa negosyo ng pamilya nila dito. Naku, mauubos lang ang pera nila sa mga Pero sa bagay, malaking bagay din sa mag-asawa kapag lumaki pa ang pera nila. Nakatingin na din si Samuel sa akin ng seryoso. Hindi ko alam kung tutol din ba siya na magbigay pa ako o baka iniisip niya na sinasadya ko makipagkompetensya kay Freda. Hindi naman. Si Freda nga itong nakikipagkompetensya. Tinignan namin ni Sunny ang purse na dala namin. Last na ito, hindi na kami hihirit pa kahit ibagsak ni Freda ang buong kayamanan nila. 50,000. Hindi na din humirit pa si Freda kahit mukhang gusto pa niyang humirit dahil inaabangan siya ng mga tao. Nakasimangot na nga ang kanyang mommy at ang kanyang amay makahulugan ding nakatingin sa kanya. Natapos ang programa bago mag-alas 5 ng hapon pero may ilan pa sa mga bisita na hindi agad umuwi upang mag-inom at ang iba na may tumulong sa paghuhugas at pagliligpit. Nagpaalam na din na umuwi si Freda. Andun sila ni Samuel sa gilid ng kalsada. Ilang minuto nang nagpapaalaman. Thank you, Sunny. And thank you, Kylie. Pasasalamat ni Pinty. Nakapagpalit na ito ng damit. Hinihintay na umalis ang lahat ng mga bisita at matapos ang pagliligpit para makapagpahinga na. Bukas pa ang alis nila papuntang kanilang honeymoon. Sa isang beach sila mag-honeymoon. 3 oras ang layo dito. You're welcome. I hope na makatulong at mapalago mo ito. Nasabi niya ngayon lang na gagamitin niya iyon sa negosyo. Baka daw hindi na siya makabalik pa sa work dahil ang suspetsyon niya ay buntis na siya. Matapos magkwentuhan, saglit ay natulog na siya. Nakatulog na din kami ni Sunny at nang magising kami alas 10 na ng gabi. Nandito pa ang mga pinsan ng bride na galing sa ibang mga lugar. Nag-aaya sila na mag-inuman daw sa may plaza. Gusto ko sana kaso naunang tumanggi si Sunny. Yun pala ay may sarili itong plano. Nang makaalis sa mga ito ay nagpahatid kami sa tricycle hanggang sa Karatig Bayan. Tutugtog dito yung isang banda na galing sa Manila ngayon.
Wow ha, hindi ko alam na stalker ka na pala ngayon. Kaya pala go na go sa bakasyon dahil pala dito. Alam mo naman na simula high school crush na crush ko na yun. Ay boyfriend ka, baka nakakalimutan mo. Basta, support mo na lang ako. Huwag kang KJ dyan. Hinayaan ko siya na lumapit sa may stage kung saan nagpe-perform ang banda. Nagpunta naman ako sa may bar counter upang umorder ng inumin ko. Ay, napaerap na lang ako nang marinig ko ang bariton ng boses ng lalaki. What are you doing here? Hindi ko siya nilingon. Inukupan naman niya ang tabing high stool at umorder ng sariling drinks. Ako magbabayad ng mga o-orderin niya. Utos niya sa bartender. Di ko pa din siya pinapansin. Are you alone? Tamad ko siyang nilingon. Looks like, may nakikita ka ba? Wala. Ang nakikita ko lang ay ikaw. Napakaganda mo sa gabi, baby. Napatawa ako ng malakas. Tumatanda ka na talaga, playboy. Sumimangot siya. What? Totoo naman yung sinabi ko ah. Sinanyasan ko ang bartender na isa pa ulit ng order ko. Wala si Sunny? She's there. Fangirling. Umikot ako at hinanap ang babae pero hindi ko na siya makita. Yung isang guitarist ng banda ay wala na din sa stage. What the hell? Nakareceive ako ng text mula sa babae. Baka bukas na ako uuwi. Depende sa pag-uusap namin ni Crush. Nandiyan naman si Samuel. I'm sure hindi ka mapapahamak. Sa hotel room ka na lang niya matulog. Nakuyom ko ang aking kamao. Sana hindi na lang ako sumama. Nakareceive din ng text si Samuel. Oh, umalis siya. Ako na daw bahala sa'yo. Sa akin ka na lang daw matulog. Nagsalubong ang mga kilay niya ngunit agad ding umaliwalas ang kanyang muka. Nginisian niya ako. Ngumisi din ako. Okay. Casual kong sagot. Ngumiti siya. Make sure na kaya mo kong buhatin kapag nalasing ako. Bawal maglasing. And it's already late. Umalis na tayo. Iinom pa ako. Hirit ko naman. Kailangan ko pa na isang baso ng alak para siguradong makatulog ako. Okay, isa na lang pagkatapos sa'yo uwi na tayo. Oh, masyado kang ma-excited? Tell me, may plano kang gawin sa akin no? Tumawa siya. Hindi ako gagawa ng bagay na labag sa kalooban mo. Lumapit ako ng konti sa kanya. Natawa din ako. Really? Tingin ko din. Wala kang gagawin na kaya kong tanggihan. Napasinghap siya at mukhang seneryosong aking sinabi. I was just teasing him. Matanda na talaga at uto-uto din. Tingin naman niya, gusto ko magpahawak sa kanya at magpamulas siya. Wala man lang ako maramdaman na spark habang tinitingnan ko siya. Feeling, hindi na kita gusto, Samuel. Napapaisip tuloy ako. What if paglaruan ko siya? Makaganti man lang ako sa ginawa niya noon sa akin. Total, wala naman akong plano na mag-boyfriend muna after kay Mike. Kaya siguro maglalaro na lang muna ako. Playgirl daw ako, sabi nila. Okay, I'm gonna show them how this girl play. That's enough. Let's go. Umiinom pa ako. Hirit ko kay Samuel pero ang KJ niya. Pangatlong baso ko pa lang ito. If I know nagsiselos lang siya sa mga lalaki na kanina pa nakatingin sa akin. Ang sabi ng bartender ay anak daw ng vice governor yung nagbigay ng calling card sa akin kanina. At yung isa naman ay batang vice mayor. Hindi niya sinabi sa akin na vice mayor siya kaya naman may point siya agad sa akin. Gusto ko yung humble lang. Doon ka na lang sa hotel mag-inom. May alak ako sa room ko. Hindi ako gumagalaw kaya naman basta na lang niya akong binuhat. Napatili ako at napatawa. Ang tigas ng ulo mo. Kapag ako hindi nakapagpigil, sinasabi ko sa'yo. Pagbabanta pa niya na tinunganan ko lang. Feeling naman niya matatakot ako sa pagbabantaan niya. Siya ang dapat na matakot sa akin. Kapag ako ang tinopak at dinadma ko na naman siya. Ano? Wala. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang sasakyan. Put on your seatbelt. Utos niya saka siya umikot sa driver's seat. Ano ginagawa mo doon? Nandun ka din yung mga empleyado namin. Sagot niya habang palipat-lipat ang tingin sa akin at sa daanan. Hindi na ulit ako nagsalita dahil nakareceive ako ng text mula kay Mike. Nagsusorry siya dahil hindi siya nakasunod. He's asking when I am going home so that we could talk. Nang hindi ako makapag-reply agad ay may text ulit siya. Or you want me to go there? Sorry, naging busy lang talaga. Ayoko siyang sumunod. Hindi na kailangan. He has proven his worth at nakapag-isip at pasya na din ako. Pauwi na din kami bukas. Ito ang reply ko. Siyempre hindi yun totoo. Sinabi ko lang iyon para hindi na siya sumunod pa.
May text din galing kay Zion. Tinatanong ko nasaan kami ni Sonny. May meeting daw kaming tatlo. Tahimik kami ni Sonny sa social media kaya walang nakakaalam bukod sa pamilya namin kung nasaan kaming dalawa. We're on a vacation, dude. I'll text you when we get back. Ang dami niya agad reply. Kaso hindi man lang daw kami nagsabi. Sana daw inaya namin siya. Di nasira lang bakasyon namin kung kasama siya. Who are you texting? Sumili pa si Samuel kaya mabilis ko itinago ang cellphone ko. Pinahaba naman niya ang kanyang nguso. Itong matandang to, feeling naman niya bagay sa kanyang panguso-nguso na ganyan. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarating kami sa hotel na pinag-check-in na niya. Mula sa basement ay sumakay kami sa elevator. Tumigil kami sa 4th floor at dumiretso sa dulo kung nasaan ang kanyang room. The hotel was nice. Mabango, malinis at fully furnished na din. Perfect para sa working na gaya ni Samuel. Walang kwarto pero malawak. May mini refrigerator, dining set, couch na hindi ganoong kalakihan at meron ding billiard. Malapit sa balcony. Nice. Sinilip ko din ang kanyang banyo. May shower at salamin. May bathtub din. Gusto mo kumain? Tanong ng lalaki. Nakatayo siya sa gilid habang pinapanood ako sa pangingialam ko dito sa kanyang room. No, I'm fine. Naupo ako sa gilid ng kama at napansin ko ang pag-iwas ng mga mata ni Samuel. Feeling talaga. Napansin ko ang ilang rolyo ng tissue sa gilid. Sa gilid naman ng nightstand ay mga tissue. You have a lots of tissue. Looks like you use it a lot. Ngumisi ako na nag-iwas siya ng tingin. Biro ko lang naman sana iyon kaso mukhang guilty nga siya. Mukhang ang hirap naman paniwalaan na ang lalaking ito ay nagsasariling palad nila ngayon. Naglakad ako papuntang fridge at sinilip ko din ang laman. Mga prutas at gulay at bottled water ang laman. May 2 klase ng wine na nakalapag sa taas kasama ang ilang mga crackers and chocolates. Inabot ko ang alak at inilagay sa may coffee table malapit sa may balcony. You play? Tanong ko habang nakasandal sa billiard table. Itinaas niya ang balikat. So he knows how to play. Lumapit siya at pinulot ang isang cue stick. Inayos ko naman ang mga bola bago ko pinulot yung isang stick. Tinanguan ko siya para simulan na, kaso hindi siya gumalaw. Gusto mong pumusta? Wala na akong malaking cash. Card na lang meron ako. Sabi ko habang naghahamon na nakatingin sa kanya. Huwag lang katawan ko at hindi mo ko madadaan sa ganyan. Tumawa siya. I'm not gonna do that. Puso mo muna baby. Bago ang pusi. Natuwa na din ako. Hinilot ko ang aking nose bridge bago natatawang ibinaling ang tingin sa kanya. Mga naman siyang nakatingin sa akin. Para bang pati pagtawa ko ay kinaaliwan pa niya. Parang sira. Ano, simulan na natin? Okay. How about dinner ang premyo? Dinner, when we get back in Manila. Okay. Sang-ayon ko. Nagsimula kami maglaro. He's good. Mukhang madalas siyang maglaro nito. Samantalang ilang beses ko pa lang ito noong nasubukan. But I do know how to play. You can play, huh? Anya na may pasok ko yung bola. Yeah, nakapaglaro ako nung college. Kanino ka natuto? Zion taught me. Nabura ang ngiti sa kanyang labi and all of a sudden naging masungit na naman ang itsura niya. Pero nagpatuloy pa din kami sa paglalaro. Naiirita na din ako dahil sa itsura niya. Pati sa buhok ko naiirita ako. Wala akong dala na pang-ipit ng buhok. Inawi ko ang aking buhok ngunit dahil masyadong madulas bumabagsak ito sa tuwing yuyuko ako. Napangisi ako na maalala ko na may tali naman pala akong dala. Dahan-dahan at maingit kong ipinasok ang aking kamay sa loob ng aking skirt. Napanganga si Samuel. What are you doing? You're distracting me. Pag-aakusan niya. Ngumisi lang ako at hindi nagsalita hanggang sa tuluyan kong mahubad ang aking thong. I fold it into 2, following the hose. Ginamit ko ito na panali ng buhok. Laglag ang panga ng lalaki at hindi makapaniwala sa ginawa ko. May mga goma ko dito. Anya na makabawi siya. Nagsimula naman akong tumira at hindi siya pinansin. Lumipat ako ng pwesto. Nang ma-shoot ko ang isang bola, lumipat ako sa kanyang tabi. Ang mga mata niya ay seryosong nakatingin sa akin, sa aking muka, at siguro sa thong na suot ko. Mabango to. Amoy na amoy ko pa din ang favorite conditioner na ginamit. Tsaka bago lang itong panty ko na to. Yumuko ako tumira. Nalungan ko si Samuel. Hindi mo naman siguro ako binobosohan, no? Of course not. Umiling siya. You're distracting me. Tumawa ko.
You're the one distracting yourself. Lumipat ulit ako. Yumuko bago tumira. John, mura niya. Hindi naman niya kita pero halatang nagkokontrol lang siya. At kahit naman matukso siya, hindi ko siya hayaan na makaisa. Lumapit siya sa cabinet at may kinuha doon. Isang goma. Inabot niya ito sa akin ngunit hindi ko ito kinuha. Napaungol siya ulit sa inis. Ang kulit mo talaga. Anya, lumapit siya sa akin. Nagpunta siya sa akin likuran at basta nalang hinila ang tali ko sa buhok. Hindi ko alam kung saan niya ito inilapag o hinagis. Inayos niya ang buhok ko bago niya ito tinalian ng goma. Mainit ang kanyang kamay na dumidikit sa aking balat at ang kanyang mainit na hininga ay tumatama din sa aking batok. Do you know that you have very sexy neck? Bulong niya sa halos hindi ko makilalang boses. I almost shiver. Kinilabutan ako. Hindi din ako nakagalaw. Nanatili pa siya sa aking likod kahit natapos na niyang itali ang buhok ko. The game is over. Matulog ka na. After that, basta lang siyang umalis ng room. Naiwan naman akong nakatanga. Shit, what did just happened? Sunampal ko pang aking sarili para mabalik ako sa ulirat. Damn. Stupid Kyla. You're stupid. Nainis ako naglakad at pabagsak na nahiga sa kama. Dapat tulog na ako kapag nakabalik na siya dito. Hinila ko ang kumot nang maramdaman ko ang ginaw dahil sa bukas na aircon. Gusto ko nga ding hanapin sana ang panty ko kaso tinatamad akong bumangon. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Muli ako nagising nang marinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Mukhang kararating lang ni Samuel. 2:00 na ng madaling araw sa orasan na nasa dingding. Saan kaya siya galing? Nang babae kaya siya? Wala akong pake. Dahil inaantok pa, ipinikit ko na ulit ang aking mga mata at muling nakatulog. Nang magising ako, tirik na ang araw sa labas. Amoy ko din ang masarap na pagkain na hinahanda ni Samuel sa mesa. Dinig ko pa ang mahina niyang paghum ng kanta. Nakasuot siya ng t-shirt at jogging pants. Good morning, baby. Nakangiti niyang bate. Parang kagabi lang hindi nag-walkout ah. Maingat akong bumangon nang maalala ko at maramdaman ko na wala pala akong suot na panty. Di naman siguro ako bumukha ka na natulog, no? Nakita kaya niya? Sinilip ba niya? Napangiwi ako. Ano naman kung makita niya? Hanggang tingin na lang siya. Lumingaling nga ako upang hanapin ang aking panty. Ang panty ko? Tanong ko habang bahagyang namumulang aking muka. Ngayong umaga ay bigla akong tinablan ng hiya. Tinuro niya ang mga nakafold na damit na nakapatong sa taas ng cabinet. T-shirt niya at isang boxer na may tali. May bago din panty. Nasaan yung panty ko? Siya naman niya kinuha ang panty na iyon. Binilhan niya ba ako? O meron siyang stock para sa mga babae niya? Babaero talaga kahit kailan. Mag-ayos ka na para makakain na tayo. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Akala naman niya maapektuhan ako sa ngiti niyang iyon. Nagbihis na muna ako at naghilamos. At hanggang sa matapos kaming kumain at makalabas kami ng hotel ay nawala na sa isip ko ang panty na hinubad ko kagabi. Dito na lang. Huwag ka nang bumaba. Sabi ko kay Samuel bago ako bumaba ng kanyang sasakyan. Sa kanto na lang ako bumaba at baka machismis pa ako ng mga tiyahin ni Pinty. Marites pa man din ang mga iyon. Baka mamaya kung saan pa makarating ang chismis nila. Baka may makakilala sa amin. Tsak na madadagdagan na naman ng issue tungkol sa amin. Heto nga at kita ko sila sa ilalim ng puno ng kalamansi. Sabay-sabay pa ang mga ito na tumingin sa akin nang may ilang metro na lang ang layo ko. Magandang umaga po. Bati ko. O Kayla, magandang umaga din. Saan ka galing? Kayla, tama-tama may sasabihin ka ba sa'yo? Dali! Tawag naman sa akin ng mga pinsan ni Pinty na nakapwesto sa may terrace. Hindi ko na sinagot pa mga matatanda. Alam ko naman na kaya ako tinawag ng pinsan ni Pinty upang iligtas ako sa maritas na mga tiyahin nila. Nandiyan na si Sunny? Mahinang tanong ko. Nasa kwarto? Plano namin mag-check-in ni Sunny ngayon sa bayan. Doon na muna kami ng ilang araw hanggang sa araw ng pag-alis namin upang hindi maabala ang mga magulang ni Pinty. Hindi na din ako komportable sa mga tiyahin ng kaibigan ko na chismosa. May trauma na yata ako sa chismis at issue. Gusto ko lang namang magbakasyon. Pumasok na ako sa loob at pinuntahan si Sunny. Nakahiga ito at nakapikit ngunit alam kong gising pa ito. Anong oras ka umuwi? 1:00. Mahina niyang sagot. O, paano ka nakauwi? Hinatid ka? Tricycle. Ayos ka lang? Parang ang lungkot kasi niya.
Ano kaya nangyari sa kanila nung guitarist? Yeah, I'm fine. Ikaw, kumusta? Bumangon siya, tumingin sa akin. Napangisi ito nang makita niya ang suot kong damit. Sinangisan ko siya na manahimik. May nangyari sa inyo? Sira, hindi ko kakayaan na may mangyari sa amin, no? Kawawa naman si Samuel kung ganun. Ginusto niya yun eh. At bago ko makalimutan, galit ako sa'yo. Sinama-sama mo pa ako doon, iiwan mo din naman pala ako. Tumawa siya. Ayos lang yun. Kasi kung wala ka doon, tsak na makaka-strike free na naman si Freda. Nandun siya? Yeah. Nakaalis na kayo no ni Samuel nang dumating siya. Hindi ka talaga umalis ng bar? Ines kong tanong. Nang ma-realize ko sinabi niya. Nasa labas lang kami. Pinilit niyang ngumiti. Malungkot talaga siya. So, kumusta naman ang magdamag niyo ni Samuel? Walang hot body? Or foreplay man lang? Natulog lang kayo, ganoon? Halatang iniiwasan niya na mapag-usapan ang problema niya. Nag-walk out at bumalik lang nang masigurado na tulog na ako. Tuwag pala siya. Pero ayos na din yun dahil kung ginamitan ka niya ng pangmatanda niyang moves, baka gumana pa sa'yo. Tsak na uuwi kang sakang. Baka pakasalan ka agad nun kapag nagkataon. Napangiwi ako. Kasal? Kay Samuel? Huwag magsalita ng tapos. Hindi po siya dumadamob sa lagay na yan. Pero parang unti-unti nang nagigiba ang pader mo. Hindi porket tinahayaan ko siya na makalapit sa akin ay nangangahulugan na gusto tinatanggap ko na siya. I was just teasing and messing up with him. That's my girl. At huwag mong hayaan na may umagaw ng kanyang atensyon. Dapat sa'yo lang siya nakatingin. Dapat ikaw lang ang maganda. Oo naman. Nag-appear kaming dalawa. At dahil dyan, magbihis na tayo. Ay ako sa kanya. Sa hotel na lang ako maliligo. Mamaya makapananghali pa naman kami gagala. Nag-skincare ako nang katukin kami ni tita. Sunny? Kayla? Nandito si Samuel. Ano naman kayang ginagawa ng Samuel na to dito? Pinagbuksan siya ng pintuan ni Sunny. Tinext ko siya para may masakyan tayo. Hindi ko din maintindihan ng babaeng ito eh. Bakit kailangan isali pa si Samuel? Nang lumabas kami, nasa ilalim pa din ng puno ang mga chismosa. Narinig ko pa na nabanggit nila ang mga tsak na pinag-uusapan nila si Freda. Hindi naman lingid sa mga tao dito na may gusto si Freda kay Samuel at ang nakaraan ng dalawa. Doon na lang kayo mag-check-in. Maganda naman doon. Pangaengganyo ni Samuel sa amin. Kung iisipin maigi, mas malapit pa din ang hotel na tinutuluyan niya sa lugar na plano namin pasyalan ni Sunny sa natitirang araw namin dito. Kaya kalaunay pumayag na din kami. Nakapag-check-in kami sa hotel na tinutuluyan ni Samuel. Same floor at may 5 room ang pagitan. Iidlip lang ako. Hindi ako nakatulog kanina. Sabi ni Sunny pagkatapos babaan ang temperature ng aircon. Naalala ko ang panty ko kaya naisip ko na puntahan muna si Samuel upang kunin ito sa kanya. Napansin ko na hindi sarado ang kanyang pintuan kaya itinulak ko ito ng marahan at sumilip lang muna. Dahil parang may naririnig ako na 2 boses mula sa loob. At hindi nga ako nagkamali. Nasa loob si Freda. Bumalik ako sa kwarto namin ni Sunny. Nagulat pa ako na makita ko nakaupo si Sunny sa kama. Saan ka galing? Nagtaas siya ng kilay. Tumawa siya nang mapansin ang pamumutla ko. Wala akong imik na naupo sa tabi niya. May bisita si Samuel? Yeah, si Freda. Sagot ko naman. Oh, bakit ka bumalik kung ganoon? Wala. Alangan naman na pumasok ako doon. Oo, sabihin mo na kukunin mo ang damit mo na hinubad mo kagabi. Sira, ulo talaga itong kaibigan ko. Pero tumayo ako. Pero muli din ako napaupo. Naisip ko lang kung bakit ko kailangan pumunta doon. Bakit kailangan kong umepal doon? Si Samuel lang naman yun. Wala akong pakialam sa kanya. Go na. Ikaw din, baka bangungutin ka niyan kapag hindi mo ako sinunod. Tumayo ako at muling lumabas. Hindi na ako nag-isip pa. Sorry. Bukas kasi ang pintuan kaya pumasok na ako. Kunwari, gulat na gulat ako. Pinalaki ko pa ang aking mga mata. Ewan ko lang kung masyadong exaggerated ang aking pagsinghap. Nakaupo si Freda sa kama ni Samuel habang si Samuel naman ay nakatayo. May ilang hakbang ang layo sa kanya. Nakasuksok ang kamay nito sa bulsa ng kanyang jeans. Nagulat si Freda ngunit agad ding nakabawi. Tumawa pa nga siya. Si Samuel naman ay namutla at hindi makapagsalita. Kayla, right? Nginitaan ko lang ang babae. Yeah? Sorry ha, maglalaba kasi ako ng damit ko.
Kukunin ko lang sana yung panty ko na naiwan ko kagabi dito. Nalaglag ang panga ni Freda at nagtatanong na tumingin kay Samuel. Mula sa hindi maipintang itsura, nagkaroon ng mapaglarong ngiti ang mga labi ni Samuel. Ba't siya nakangiti? Di ba dapat mas lalo pa siyang mataranta? Baby, ako na maglalaban nun. Maglalaban din ako mamaya. Nasaan yung ibang mga damit mo? Ako na din maglalaban ng mga yun. Masuyo niyang sambit. Napatangan naman ako. Nawindang ako sa kanyang sinabi. Seriously? Sinabi ba talaga niya iyon sa harapan ni Freda? Freda, I think you need to leave. May gagawin pa kami ng baby ko. And I don't want her to feel uncomfortable because of your visit. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Sobrang lambing ng kanyang mga mata. Napapahiya namang tumayo si Freda. Pinulot niya ang bag niya at dire-diretsyong nagmarcha palabas. Hindi ko naman magawang umiti, kahit na ang totoo ay nagdidiwang ako sa loob-loob ko. Pero kahit na itinaboy siya ni Samuel ngayon, hindi pa din nun mababago ang ginawa niya sa akin years ago. Nang makaalis ang babae, hindi pa din nawala ang kislap sa mga mata ni Samuel kaya napairap ako. Nasaan yung panty ko? Yun ipinunta mo dito? Tanong niya. Ano pa nga ba? Dahil gusto mo akong makita. Asa ka? Talaga? If I know gusto mo lang mag-spy kaso hindi mo napigilan ang sarili mo. Pinagsasasabi mo? Mahiya ka nga. Ngumisi siya. Kala ko pa man din nagsiselos ka kay Freda. Matalas ko siyang tiningnan. Nasaan ang panty ko? Itinago ko. Ha? Saan mo itinago? At aanin mo yun? Akin na, balik mo sa akin. No, akin na yun. Remembrance. Anong remembrance? Akin na sabi eh. Hindi ko na yun ibabalik. Ba't mo kasi hinubad? Pinantali ko nga ng buho ko. Kung hindi ka ba naman pakialamero kasi. That's mine now. Hindi ko ibabalik sa'yo. Humakbang siyang palapit pero hindi ako umatras o umiwas man lang. Taas kilay ko pa siyang tiningnan. Umangat naman ang gilid ng kanyang labi at bigla na lang niyang hinapit ang aking bawang. Kayla, you're making me crazy. Anas niya. Sa gulat ko hindi ko na siya nagawang itulak nang basta na lang niya akong siilin ng halik. Damn it, he did it again. Sinampal ko siya bago pa ako madalas sa mga halik at yakap niya. Langya siya. Hinaplos naman niya ang kanyang pisngi na namula dahil sa sampal ko. Nakakadalawa ka na ah. Wala kang karapatan na halikan ako. I stormed out before he could even utter a single word. Kainis siya. Unconsciously dinlaan ko ang aking labi ngunit napanguwi din ang maalala ko na kanina lang ay hinalikan na lalaking iyon ang labi ko. Namimihasa na siya. Pagkatapos niya akong i-ghost noon, tingin naman niya ay may karapatan pa siya na gawin ang gusto niya sa akin. No way. Oh, bakit nakabusangot ka? Ano nangyari? Napalayas mo si Freda? Yep. Kaso ayaw ibalik na lalaking yun ang panty ko. Remembrance daw. Tumawa ito. Baka kailangan niya talaga iyon. Nalukot ang aking muka, pero mukhang tama nga si Sunny. Ang matandang yun, mahilig talaga. Dahil hindi na makatulog si Sunny, nagpasya kami na umalis na at mamasyal. Nag-zipline kami at nagkape sa cafe na nakatayo dito sa gitna ng gubat. Narelax ako. Mabuti na lang at may dala kaming extra na damit kaya napagpasya namin na mag-overnight ni Sunny. It was so peaceful and quiet. Not until dumating si Samuel at si Freda ay nakabuntot sa kanya. Nagulat si Samuel na makita kami. So ibig sabihin hindi niya ako sunundan dito. Nagpunta siya dito para masolo si Freda. Hindi na talaga ako maniniwala sa lalaking ito. Ang ganda ng lugar. Payapa pa kanina eh. Parinig ni Sunny. Ang makapag-unwind at magbawas ng stress ang ipinunta namin dito pero kung ganito lang din naman, aalis na lang kami. Nakahanda na kaming bumaba nang bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan kaya wala kaming choice kung hindi ang mag-rent na isang room na style bahay kubo. Malamig ang klima at talaga namang nakakaengganyo ang loob ng aming silid. Kaya higa pa lang namin nang may kumatok. Sunny, napairap ako nang marinig ko ang boss ni Samuel. Ano na naman kaya kailangan ng lalaking ito? Huwag mong pagbubuksan. Utos ko sa kaibigan ko ngunit bumangon pa din siya. Bakit? Tanong niya kay Samuel. May dalang backpack ang lalaki at mukhang handa ding mag-overnight. Wala ang bakanting room. So? Tanong naman ni Sunny. Tinignan ni Samuel ang kutso na kinahihigan ko. Baka pwedeng dito na lang ako mag-stay for the night? Bakit dito? Iritado kong tanong. Kasi nandito ka.
Si Fred ang kasama niya nagpunta dito tapos makikisiksik siya sa amin. Iisa na lang bakante. Si Fred na ang kumuha. Di doon ka. Sagot ulit ni Sunny. Nakapamewang ito at hindi umaalis mula sa pintuan. Hindi ako pwede doon. Hindi ka pwede doon pero welcome na welcome siya sa apartment mo noon sa US. Bakit kailangan pa ungkatin ni Sunny ang bagay na iyon? Sinimangutan ko ang babae at buti na lang iniba niya ulit ang usapan.